Sabi, leaders are made. They are not born. Narinig niyo na yun? Tama ba yun? Mali. Leaders are born. They are not made. Tama, mali. Bakit mali? Leaders are made. They are not born. Tama? Okay. Ang sagot ko ron, mali. Leaders are born, they are not made. Baligtad, di ba? Para sa kanila, leaders are made, they are not born. Papaliwanag ko ng dalawa. Isang scientist o scientific, isang spiritual. Tama? Siyempre, pag pinaipaliwanag mo ng scientific principle, kahit hindi mo na ipaliwanag yung spiritual matter, okay na yon. Yes or no? Pero pag ipinaliwanag mo yung spiritual matter, hindi mo ipinaliwanag yung scientific matter, hindi okay yon. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Tama po ba yan? Okay. Leaders are born, they are not made. Alam nyo ba, nung hindi pa kayo pinapanganak, si tatay, kapag healthy siya, ang lumalabas na sperm sa kanya pagkatapos ng mating ay 65 million sperm cell na kung titingnan mo sa microscopic level, para siyang tadpoles. Ilang milyon? 65 million. Walang nag-udyok sa kanila, walang nag-mentor, walang nag-guide. Matik, lumangoy sila papunta sa mother's egg o mother's ovum. Kita niya? Imagine niyo kung kayo yung 65 million, lumalangoy, kung may siko kayo, naniko na kayo. Kung may paa kayo, nanipa na kayo. Kasi along the way, habang papunta sila sa mother's ovum, marami nang namamatay. At ang nakapunta lang dun sa mother's ovum ay 300 up to 500. Out of 65 million. At ang nakapasok lamang sa woman's ovum ay isa, dalawa kung twin, kung tatlo, triplet, at kung apat, quadruplet. Naintindihan natin? At maghihintay ka ng 9 na buwan, normal birth, kung medyo napaaga, 6 months. Tama, mali? Tama. Ibig sabihin, hindi ka pa pinapanganak ay leader ka na. Winner ka na. Tama, mali? Tama. Sinong gumawa sa'yo para maging leader, para maging winner? None. Kundi ikaw lamang. Eh, paano naman may mga tao parang ang hina-hina? Tawag nila rito sa word ay bubonic. Tandaan nun natin, meron pong salitang late bloomers. Na gumagaling sila kung kailan sila tumanda. Parang alak, mas sumasarap pag matagal. Yes or no? Tama po ba yun? Ngayon, bakit meron mga naging bubonic? Marahil, produkto ng pamilya, ng eskwelahan, ng neighbor, ng media, ng binabasa, ng nilalaro sa computer. Kaya, naging bubonic. Naintindihan natin? Pero tandaan natin, nung nag-aaral tayo, yung pinakamatalino, in real life, silang nagiging bobo. At yung mukhang bokong na nasa ropor na, malapit pa sa basuran, sila ang magagandang buhay at matatalino at magaling. Yes or no? Therefore, I don't believe that leaders are not made, they are born. Ang leader, hino-hone lang. Parang kutsilyo. Yung kutsilyo, hinahasa, pero kutsilyo na siya. Naintindihan nyo? Kaya huwag kayong papayag na leaders are made. They are not born. Because all of us are leaders. Yes or no? Ngayon ang tanong, spiritual matter, ang Diyos ba leader? Yes, leader of all leaders. Ang Diyos ba king? Yes, king of all kings. Ang Diyos ba magaling, mahusay? Yes. Ang tanong, nung tinanggap mo si Kristo, sino ka?
Siyempre, ang sinasabi natin, daughters and sons of God. Yes or no? Yes. Ngayon, kung ama mo, leader, anong tawag sa'yo? Because you have the DNA of God. You are what? You have the DNA of God. You are a little God, but not God. Magkaiba ho yun. Ikaw, may lahi ka na mula sa Diyos dahil tinanggap mo siya sa puso mo at nilikha ka ng Diyos. Therefore, in spiritual matter, you are already a leader. Yes or no? Yes. Kaya para sa akin, sa libro kong sinulat, leaders are born, they are not made. Tapos po ako ng kursong arkitekto. Graduate po ako, I practiced that course, that career within 2 years. Kami merong tinatawag na, ang tawag dito ay sketchbook. Tama po ba yan? Yung sketchbook, nagdo-drawing kami noon dahil blanco yan. At pagkatapos, kung ano yung nasa isip namin, sinusulat namin. Nakita niya? Ito. Nakita niya? Sinusulat namin. At para maganda yung sinusulat namin, nilalagyan namin ng tayong lahat, nung tayo ay ipinanganak, walang laman. At pagkatapos, habang nabubuhay tayo, nagkakaroon na ng laman. At parang mas makulay at buhay na buhay, kinukulayan. That is life. Uy, nandito ako walang daya. Now, therefore, lahat tayo ay husay, kaya ako nakagawa ng ganon, blanco, sinulat ko yung nasa isip ko. At para mas maganda, nilagyan ko yung sulat ko ng kulay. Magiging makulay ang buhay kung lalagyan nyo ng kulay. Yes or no? At maganda kung ikaw ay nagugulay dahil makulay ang buhay, hahaba ang buhay. Pwede hindi? Kaya itong taong 2024, we need to create something. Just to give you an idea, para akong nagsasalita no? Trainer kasi ko, that's my job. Ako naniniwala ako, para yung mga magic ko pang iba, naniniwala ako, everything is created twice. Ulitin ko, lahat ng bagay ay nilikha ng 2 beses. Katulad ng pagpunta ko rito, pagpunta nyo rito, lahat yon ay nalikha na sa isipan ni Bishop Jamboy at nalikha na sa aking isipan. Therefore, lahat ng ginagawa ko ngayon, mula dun sa pagpapalaro kanina, lahat yon ay replay. Why? Kasi nalikha na sa aking isipan. Kaya ang sabi ni Dr. late Stephen Covey said, success and failures begin and end in your mind. Ibig sabihin, kung sasalubungin natin, ilang araw na lamang, ang 2024, kung sasalubungin natin ito, we have failures in our mind. Failures ang 2024 natin. Katulad kanina, katulad nung sa anong gagawin ko for 2024? I have so many times. Alam niyo, nakagawa ko ng isang programa. Kanina nag-video na ako at mamaya pwede niyo nang puntahan sa aking OITV. Ang tawag ko rin, bakit ka ba nagpapaputo tuwing New Year's Eve? Ang tawag ko rin sa paksa ko pong yan, OI analysis. Sabi ko nga ron, napakaganda nung topic na yan, napakaigsi lang nun. Pero tatandaan natin, kahit gaano kalakas ang ating paputok, hindi maririnig ng Diyos. Kahit gaano kaganda o kalakas ang paglipad ng ating kwitis,
hindi makakarating sa langit. Pero ang bulong ng iyong panalangin na tao sa puso ninyo, maririnig ng Diyos at makakarating sa Diyos. Kaya itong taong itong darating bago mag-separate ang 2023-2024, gawin mo natin, manalangin tayo. Hindi ko sinasabing huwag kayong magpaputok. It's up to you. Pero kung kayo ay tututok sa Diyos, sigurado patok na patok kayo. Parang walang palakpak. Pwede ko na lakpak. Lakasan niyo naman para sa Kristo. Now, yung buhay mo natin, para may idea kayo. Diba, ito yung buhay natin dati. Lantang-lantang. Tama? Kahit anong gawin mo dyan, babagsak. Kasi nga walang buhay, walang kulay. Ano ba ang kulay ng LGBTQ? Rainbow. Pero alam niyo ba, ang totoong rainbow, color rainbow, Diyos ang naglagay. At ang sabi niya, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang rainbow connection, coalition ng LGBTQ para sa akin, mas maganda ang rainbow na nilikha ng Diyos. Katulad natin, katulad ninyo, marahil para tayong lubid na ganito, na kahit anong gawin, walang buhay. Pero along the way, nung pinapasok natin siya sa ating puso, ang lubid na ito ay nagkaroon ng magandang buhay. Wow! Kaya ngayon, ang buhay ay bumili ng Now, makikita naman natin, yung bukas, hindi natin alam kung anong nangyayari. Tama po ba yun? Ang tawag dito ay pang-love offering. Tama? Kaya mamaya, gaganunin ko to para maglagay naman kayo ng love offering. Sayang naman, perform ako ng perform. Wala man lang kayong binigay. Nagastusan pa ako mamaya. Ito po ay, tawag naman nila rito ay supot ni Judas. Kasi, butas. Walang laman, kaya supot ni Judas. Ngayon, ang gagawin ko ngayon, dito sa supot ni Judas, ating yung zipper niya, kasi ito yung zipper niya. Okay? Isi-zipper ko. Yan. Okay? Tingnan natin. Isi-zipper ko muna. Yan. Okay. Ano ang gusto niyong lumabas dito sa supot na ito? Itlog! Ay, sorry po. Boiled egg. Itlog? Boiled egg po. Boiled egg? Sisiw naman to. Yung itlog, ito sisiw. Ikaw, ano naman? Upuan. Ano pa naman? Adobo. Adobo. Tinola. Ulam na po. Ulam na. Balok na. Ikaw, ano naman? Dab naman. Ay. Dab cucumber. Anong sabi mo kanina? Itlog. Anong betlog? Ay, hindi po. Uy, hindi po. Hindi nga. Alam yun. Ikaw naman talaga, binibiro lang at ang pagising. Wala tayo ngayon sa kabananan, nasa kabalbalan tayo ngayon. Okay? Pero hindi green cake. Tama po yun? Yes or no? Okay. Anong gusto mong lumabas ulit? Boiled egg na lang po, safe. Ano? Boiled egg. Kala. Ay. Wala ata. Boiled egg? Ay! Galing! Pwede? Ah, saluhin mo. 30! Boiled egg na. Hard egg yun. Pakibalik. Pakipukpok sa ulo. Yan. Okay? Oh. Ang request mo kanina, boiled egg. Wow! Boiled na boiled. Okay? Yes, okay. Now, anong susunod? Anong sabi mo kanina? Adobo. Dab. Adobo. Sorry. Adobong dab. Masarap yun. Ating pinagkakalipate. Lalo na yung kakaano lang, yung hindi
pa talagang lumilipad sa arangke na bibili yun. Adobong dab. Ang sarap. Tingnan natin. Dab soap. Wow! Ayos ba kayo? Shahid pag kanina request ikaw, dab. Anong susunod na labas natin? 30. Anong malaki? Ano? Ano? Dinosaur? Elepante? Giraffe? Uy, psst, ikaw. Anong gusto mong lumabas? Rabbit. Rabbit? Wow, gusto ko yun ah. Yung medyo malaki naman. Elepante. Oh, bukod sa elepante. Ano na? Dinosaur? Dinosaur gusto mo? Palabasin natin? Sure ka? Kakargahin mo ha? Sure ka? Okay. Nakita mo ba yung dinosaur? Okay. Ano pang susunod na lalabas natin? Tingnan natin ha, hulaan nyo. Diploma ko po. Diploma. Mamaya sa eskwela mo. Sasamahan kita. Okay, tingnan natin kung ano to. Hulaan nyo kung ano to ah. Rice cooker. Taga. Rice cooker. Ano? Ano ba yung nakita mo? Buntot. Buntot ng? Where? Tingnan mo. Yung laba. Nakakagat eh. Ah. Ano tawag? Mouse. Mouse. O di tama siya, daga nga. Tama mali. Haba ng buntot. Ang haba ng buntot. Kaya tatandaan mo natin, the rainbow connection is God. Siya ang nagbigay ng iba't ibang kulay. Dahil ang kulay, sabi nga ni nanay, pag kumain ka ng gulay, mabubuhay ka ng matagal. At Wow! maraming salamat po. Yung lapit ko, nandito. Okay? Now, marami bang natuwa? Yeah! Yes or no? More! Yes. More. Meron pa ako. Ay. Okay. Hindi ko na gagawin yung iba kong budget. Meron na lang akong ibang mas maganda pa. Okay? Alam niyo ba yung salitang ventriloquism? Sino yung dyan? Ikaw. Parang lalaking bubo eh. Ha? Dual citizen ka ba? Hindi. Okay. Yung ventriloquism, yung hindi nakakaalam, yung puppet, yung katulad ni Arnie, di ba? Yung puppet niya, ang tawag doon puppet. Yung tao nasa ilalim lamang ng lamesa, nagsasalita sa pamamagitan ng mic. Yung ventriloquism naman, yung puppet kasama niya at nagsasalita yung puppet. Minsan, pag nagbe-ventriloquist ako, ang sinasabi nila, di baterya yung puppet ko kasi nagsasalita. Yun po yung ventriloquism. Nung unang panahon, ang ventriloquism ay masama. Parang magic. Noon, ang magic ay masama. Hindi tulad ngayon, mayroong mga magic na illusion katulad ng ginawa ko. Tama? Katulad ng martilyo, akala mo martilyo, plastic pala. Ang tawag doon ay illusion. Katulad halimbawa ng daliri ko, napuputol, ang tawag doon ay illusion. Tama? Gusto mong putulin ko ulo mo? Hindi na illusion yun. Totoo na yun. Okay? Pero pag yung katawan mo ang naputol, ang tawag naman doon ay manananggal. Okay? Eh tayo naman, simula nung kay Kristo, tayo ay manananggol. Tama? Now, yung unang panahon, yung ventriloquism ay ginagamit naman sa kasamaan din. Yung patay, halimbawa, may kasama doon, gustong malaman yung password o saan nakatago yung kayamanan, akala nung tao, nagsasalita yung patay. Yung tao pala, ay nililipat lamang yung boses.
Doon ho ginagamit yon sa black magic. Pero ngayon, ginagamit na katulad ng magic, ventriloquism sa mga party. Okay po ba yan? Now, may nagtanong sa akin, mahirap bang mag-ventriloquist? Spelling nga, yung hirap-hirap. Ventriloquism nga, hindi mo alam ang meaning, mag-ventriloquist ka pa. Gusto nyo bang makita yung aking kaibigan, ang pangalan niya ay Empoy? Parang ayaw nyo ata. Yes or no? Yes! Si Empoy, ibig sabihin lang naman nun, dalawang salita, empowerment Pinoy. Yun po yun. Kaya, Empoy. Kaya lang yung spelling niya, o ayong huli. Yun, Empoy. Now, kukunin ko lang si Empoy, okay ba yan? Pero hindi ito lalabas ng kanyang tahanan kapag hindi kayo pumapalakpak. Wala sa akin. Hindi na naman Sa'yo? Ayan. Isinin natin si Empoy. Okay, kukunin ko na si Empoy. Ito na sa'yo. Hi! Hi! Hello. Hi! Ay, sokas! Kinalagwas mo rin ako, Tito Ulan. O bakit naman? Bakit kita pinalabas? Kano naman? Tagagit mo ka ako, nilalagay sa maleta. O ano problema mo sa maleta? Walang internet, ang dilim-dilim, ang init-init ka. Pasensya ka na, yun ang tahanan mo. Yan nga problema, Tito Ulan eh. Ikaw, naka-aircon, nakatanga. Ako, laging nasa maleta. Ang lungkot-lungkot, walang wifi. Hindi, ikaw naman talaga oh. Pasensya ka na kung nandun, ganun ang ginagawa ko sa'yo kasi ganun talaga ang tahanan mo. Ang daya mo, Tito Ulan ha? Oo, hindi naman. Ikaw naman talaga. Nandun ka kasi yun ang iyong tahanan. Okay. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Saan nga ka, Tito Ulan? Nang isang araw, kara kong nasa tinatawag na karnagal. Pero ngayon, mukhang ganda na ng mukha. Hindi naman ang ganda ng mukha. Ang ganda-ganda. Kara akong pumasok sa horrible. Ikaw naman talaga. Mamaya sasabunutan ka niyan. Hindi, giro lang ha. Ang cute-cute na. Mukha kang lalaki. Hindi, ikaw talaga. Babae yun, hindi lalaki. Ganun ba ito na? Oo naman. O, sandali nga. Ayusin nga muna natin yung mic natin. Pasok ko! Uy, anong sinasabi mong pasok mo? Ho. Kasi totoo lang, ngayon kong makatok sa gito. Hindi, mic yun, pakinggan mo. Akala ko, ngayon kong makasok sa gate, yung kala, mic yun. O, subukan natin mic test. Mic test. Okay pa mo na? Yun ang mic test. Okay, ganito. Ang gagawin mo ngayon, Empoy, ay dahil birthday ngayon ni Bishop Jamboy. Birthday? Di, kanya ang inungin, kanya ang kulutan. Happy birthday! Birthday. Alam ba kung ilang taon siya? Kalakakan nyo ng kawawa naman yung Happy birthday, Bishop Jamboy! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ikaw talaga. Ikaw,
Pwede bang maging seryoso ka? Tandaan mo, ako ang in-invite dito, hindi ikaw. Ha? Tandaan mo rin, Tito Olan, kaya kayo in-invite dahil sa akin. Hindi naman, tandaan mo, Empoy, ako ang nagbibigay ng buhay. Tandaan mo rin, ako ang naghahanap buhay. Ikaw talaga. Tuloy ka na. Uy, tuloy ka na. Hindi ka, no? Ginuking kita, no? Tito Olan, tatandaan mo, katulad ng gatang yun, sabay kaming magkakatuli. Okay, sige na nga. Bakit hindi ka matuli? Oo naman, no? Patingin nga. Hindi, sa'yo mo natitingnan ko. Ikaw talaga. Huwag ka naman ganun. Ay, joke only. Uy, Empoy, pwede bang seryoso naman? Huwag naman puro ganun. Ako napapahiya na rito. Be serious. Serious? Oo. Empoy, ano nangyari sa'yo? Sabi nyo, serious. Iyan. Kiti-kiti. Hindi, ibig sabihin ko, maging seryoso ka. Ganun ka. Okay, sige. Kasi nahihilo ako eh. Bakit ka naman nahihilo? Kasi kanina kayong ulo ko, ganito oh. Chuk, 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 chuk. Bakit naman ganun yung ulo mo? Kasi, lagi mo akong nilalagay sa maleta. No, nagagyahe kayo, lagi kang nahans. Kaya yung ulo ko, chuk, 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 chuk. Ganun ba? Okay, ganito na lamang, Empoy. Lahat tayo ay merong tinatawag na pangarap. Gusto ko yun. Okay. Pero bago ko tanungin yon, ilang taong ka na? Ako? Ilang taon na? 7 years old. Okay. When you grow up, what you want to be? 8 years old. Magiging 8 years old ka naman kahit sayo mo sa gusto. Ang gusto ko lang malaman, ano ang gusto mo? Yun ang gusto ko pag laki, oh. Nakatingin sa akin. Anong pangalan mo? Hi. Hello. Hi, beautiful. Hoy! Anong pangalan mo? What's your name daw? What's your name? Si Mari. Hi. Natatakot ka sa akin? Hindi naman kita kakaluin. English daw. Hey, are you afraid? Natatakot ka rin. Ikaw tinatakot mo yung bata eh. Huwag mo sundakin. Sorry, I love you. Okay, ulitin natin. When you grow up, what you want to be? Ano ang gusto mo? Ayokong maging katulad mo. Bakit naman? Kasi ang liit-liit mo. Okay, sige. Ano ba ang gusto mo paglaki mo? Gusto ko titingalain. Okay. Di sasabi ka lang kita sa poste. Hindi yun. Gusto ko maging 6 feet. Okay. Pero yung kausap ko, laging nakatanghila. Okay. Sige, ganito. Magaling ka ba? Gagawin ko na lamang, tatanungin kita. Etong sagot. Hindi. Wala pa nga akong tanong eh. Wala ka rin naman akong sagot Okay, ganito. Tatanungin kita ulit. Paborito mo ba ang tinatawag nating spelling? Ano nga no, Tito Olan? Okay. Spell Light Rail Transit. LRT. Sandali, bakit LRT? Kasi kinaigsi ko na. Ang haga-haga mong salita kasi. Okay, sige, ganito. Ganito na lang natin. Alam mo ba na ang planeta natin ay tinatawag na iba't ibang planeta? Alam ko yung Tito Olan. Okay. Merong Venus. The beautiful planet. Oo, merong red planet. Ang tawag doon, Mars. Ako, ang paborito kong planeta ay Earth. Bakit na nga Tito Olan? Kasi dito ko nakatira. Okay. Ikaw, ano ang paborito mong planet? Mercury. Bakit naman paborito mong Mercury? Kasi ang gamot doon, laging gago. Siyempre naman, yun ang sabi nila. Ganang ga Tito Olan. Okay, ganito na lang. Tatanungin kita. Sama. 4. Tingnan nyo kung marunong to sa mata.
Oy, tandaan nyo, Tito Olan, ang galing-galing ko sa math. Sige, tanongin nyo na ako. Okay. 4 plus 5. Eh di 9. Tama ba yon? Ulitin ko. 4 plus 5. 9 nga eh. Okay. 5 plus 4. 6. Sandali. Binaligtad ko lang naman yung tanong. Ginaligtad ko rin naman yung sagot.